Unang-una, kapatid, kahit bata, kahit matanda, kahit sino pa tayo, yung pakikipagrelasyon, may aral ang Diyos dyan. Kahit anong relasyon, may aral. Unang-una, dapat mong maintindihan, yung nasa Kawikaan 22:24, ganito sinasabi ng kasulatan. Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin, at sa mainiting tao ay huwag kang sasama. Bakit? Baka ka matuto ng kanyang mga lakad at magtamo ng silo sa iyong kaluluwa. Ayan, maliwanag yan. Hindi basta ka nakikipagkaibigan o nakikisama. Sabi, huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin. Yung hot-headed. Ano? Yung laging galit. At sa mainiting tao, huwag kang a furious man. Huwag kang sasama. Sabi niya. Baka matuto ka ng kanyang lakad at magtamo ng silo sa iyong kaluluwa. Yan, aral na ng Diyos yan. Hindi ka basta nakikipagkaibigan o nakikisama. Opo. Lalo na kung makikipagrelasyon ka, parang boyfriend or girlfriend. Kung mo ba maganda, okay na sa'yo. O kung mo pogi. Baka lasenggo naman. Pogi nga, barkada naman ang aatupagin, kawawa ka naman. Pakinggan nyo, sa 20... Yung Israel nung araw sumasamba sa tunay na Diyos. Pero alipin lang sila ng Ehipto eh. Hindi naman batayan yung maunlad ka, sa Diyos ka na. Hindi batayan yun. Hindi batayan yung prosperous ka, sa Diyos ka na, o kaya mabuti ka na, o tama ka na. Tingnan mo ang Russia. Di ba dati yung Union of Soviet Socialist Republic? Hindi ba yan ay maunlad na maunlad? Di ba? Pero sila, hindi sila kumikilala sa Diyos. Ang gobyerno dyan, komunista. Kamakailan lang nagiba ang Soviet Union eh. Ang gobyerno nila sa komunista, walang Diyos. Ano ibig sabihin? Hindi batayan na maunlad ang Japan, ang Hong Kong, ang Singapore, dahil ang kanilang Diyos ay totoo o mabuti yung kanilang ginagawa. Ang kaunlaran ng isang bayan, kung minsan, depende rin sa kanyang gobyerno, yung mga taong namamahala sa gobyerno. Tingnan mo ang Pilipinas, dati tayo ang pinakamayamang bansa sa Asia. Mas mayaman tayo sa China. Tandaan mo yan, kapatid. Ang katunayan, ang kauna-unahang airline sa Southeast Asia ay ang Philippine Airlines. Nauna tayong nagkaroon ng eroplano kaysa sa mga Chinese. Diyan sa Southeast Asia. Ang ating peso is 1:1. 1 peso is to $1. Nung araw, 1:1 ang peso natin. Mayaman ang Pilipinas. Mas mayaman tayo kaysa sa ibang bansa sa Asia. Ba't tayo naghirap? Ba't ayaw tayo umasenso ngayon? Kung minsan yung progress ng isang bansa, nandoon din sa gobyernong namamahala. Kung yung mga tao ron istrikto, kay may Diyos siya, kay wala siyang Diyos. Kung istrikto siya, maaaring umunlad yung bayan niya. Pero hindi lahat ng pag-unlad ay mabuti. May pag-unlad na masama. Ano ang ibig kong sabihin? Tingnan mo ngayon yung mauunlad na bansa. Ang Sweden, ang Bahamas, ang mayayamang bansa ngayon, ang mga ateista dyan, 60% hindi naniniwala sa Diyos. Ganon din ang Japan. Napakaraming di naniniwala sa Diyos sa Japan. Mahigit na kalahati ng Hapones, walang Diyos sa buhay. Sa Taiwan, ganon din. Bakit? Biyaan mo ng mahirap ang Pilipinas, meron lang tayong Diyos. Yun ang sagot ko sa iyo. Sabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Sabi ng Diyos. Tama? Anong larawan ang bawal gawin? Ng anumang wangis na nasa langit o nasa lupa o nasa ilalim ng lupa
Huwag mong yuyukuran sila. Huwag mong paglilingkuran sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanigbuguin. Luluhod ka ba ron as against what God have said? Ano ba, batayan ko? Biblia! Huwag kang gagawa! Paggawa pa lang, bawal na. Ano ba ibig sabihin ng huwag? I speak out of faith, not to humiliate or to make an object of ridicule to anyone. Sinasabi ko dahil nababasa ko sa Biblia. Alisin mo ang Biblia, wala na akong sasabihin. Pero samantalang nariyan ang Biblia, basa! Pakinggan nyo. Lagay nyo sa screen. Jeremias! Ano ang sabi ni Jeremias? Na nangagsasabi sa kahoy, ikaw ay aking ama. Tamo, di ang tatay niya kahoy. Ang nakakapagtaka, ang tatay niya kahoy, ano nanay niya? Tuloy ang basa. At sa bato, iyong ipinanganak ako. Biro mo yun? Anong conjugal ang nangyari ron? Conjugal relationship? Yung tatay, kahoy. Ang nanganak, ang nanay, bato. Ito, kung meron kayong kahit kapirasong kaalaman sa siyensya at arkeolohiya, and I will ask your intelligent research about these things. Go back into history. Tingnan mo ang mga artifacts, ang mga fossils, ang mga records sa archaeology na nahukay sa ating panahon. Christ. Now, during the time of Christ, that is 1st century AD, up to the 2nd century, may nahukay na bang ribulto na gawa sa 1st and 2nd century? Kailan nagkaroon ng ribulto? On the 3rd, the 4th, the 5th, the 6th, the 7th century. Wala na ang mga apostol sa lupa. Doon lang nagkaroon ng mga ribulto. Sa panahon ni Kristo, may mga iskultur ba o wala? Meron. Bago nga siya dumating, may mga iskultur na eh. Bakit walang mahukay na larawang inanyuan na that dates back to the time of Christ? Bakit? Sinunod ng mga unang Kristiyano ang direktiba ng Diyos, huwag kayong gagawa ng larawang inanyuan. Yan ang dapat maintindihan dyan. Wala kayong makikita na during the 1st century of the Christian era, may mga ribulto na nahukay ngayon ng mga archaeologists. Bakit wala? Kasi bawal sa kanilang gumawa. Nung mawala na yung mga unang Kristiyano, nag-umpisa na ang mga ribulto. Anong katunayan? Pakinggan nyo. Sa Roma 1:21. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan. Anong ginawa? At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira. What did they do? Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Ano, mga kapatid, di ba kayo inikilabutan, no? Pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng katulad ng larawan ng tao na nasisira. Ha? They have changed the incorruptible image of God into the image made like to corruptible man and to birds and four-footed beasts and creeping things. Sa ilang pagpakamakinaad manon, na hinoon silang mga buang. Mga buang, oh. Bakit? Ug ang himaya sa dili mamatay nga Dios, giilisan nilag mga larawan nga sama sa may kamatayon nga tawo, ug mga langgam, ug mga mananap nga upat, ug tiil, ug mga binuhat nga nagakamang. Ayan.
y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales de 4 pies, y de serpientes. Anong ginawa nila sa 25? Pakinggan nyo. Changed the truth of God into a lie, and worshiped and served the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. Kaya ang tinuod mahitungod sa Dios, ilang giilisan ug bakak, ug mao sa Hinooy ilang gisimba ug gialagaran. Ang binuhat ug wala nila simbaha ug alagara, ang magbubuhat nga mao ang dalaygon hangtud sa kahangturan. Amen. Los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrado y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amen. Tanyo? They have changed the truth of God into lies. They have served the creature more than the Creator. Kita nyo? Ang sinamba natin, nilalang, hindi yung lumalang. Load tayo ng load sa nilalang. Inaanyayahan ko kayo, let us go back to the Bible and let us hear the Word of God which is speaking to our hearts. Yan ang aking anyaya sa inyo. The words of God heal. Walang napakagandang pamumuhay sa mundo kung nabubuhay kang may patayasan. One of the most important things in life is to know the essence of living. Let us analyze. Let us serve nobody else than God. You will be hearing from Brother Eli things that you need to hear from the Bible. Find a preacher now in this time who is reading in detail all the answers to Who is Christ? Is he God or man? May dating tayo sa Diyos. Ilan dati? Jesus is the King of Kings. Sea o Señor mesmo, o ser de Él, está en todo lugar, porque necesario para sa mundo. The church must be called the church of God. Kasi He that is of God heareth God's word. Wherefore es iglesia. That's why we come here to study and learn and investigate. No, me they know the Bible. I will prove otherwise. Si Kristo nasa katawan tao sa lupa, ay papanik na siya sa langit. Ang sabi niya ay magsusugo siya ng ibang mang-aaliw. Basahin natin sa 14:16 ng Juan. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Kasi iiwanan niya na yung mga apostol. Siya ay mang-aaliw si Kristo comforter siya. Kino-comfort niya ang mga Kristiyano ng una. Pero nung aalis siya, sabi niya, I will pray unto the Father, and He shall give you another comforter, mang-aaliw. Sino ba yung mang-aaliw na another comforter? Parang si Kristo, comforter. Ang mang-aaliw, ibang comforter, sino yon? Basahin natin ang Juan pa rin, 14:26. Datapwat ang mang-aaliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Yun, maliwanag kayo, ano kapatid? Sabi niya, yung mang-aaliw na another comforter o ibang mang-aaliw bukod sa kanya, May kasama kang Diyos, makakasumpong ka, pwede kanyang turuan ng kanyang aral para makatiyak, magkaroon ka ng certainty sa buhay. Whatever happen, mahirap man, wala ka mang masyadong pera, wala ka mang masyadong oportunidad na
guminhawa sa buhay. Kung medyos ka, okay lang kasi si Lazaro, alam ko, maraming hirap na tiniis si Lazaro. Araw-araw, nag-aabang lang siya ng mumo. Yung nahuhulog sa lamesa ng mayaman, yun lang ang pagkain ni Lazaro. Pero he lived a contented life. Kontento siya. Kung yun ang bigay ng Diyos sa kanya, kontento siya. And after all those sacrifices and misfortunes, may mga sugat pa siya, namatay pa siya. After all those sacrifices, naniwala kasi siya sa Diyos, kaya hindi siya nagpakamatay, hindi siya nagrebelde, na natili siyang pulubi. Tawag sa kanya sa Biblia, pulubi. Nang mamatay siya, may pag-asa siya. Dinala siya sa sinapupunan ni Abraham ng mga anghel. At yun ang hindi natin napapaghandaan karaniwan sa atin. Para bang ang buhay natin dito lang sa mundo, yun ang misassessment ng tao. Habang nabubuhay siya sa mundo, puro lang sa mundo ang kaisipan niya. Hindi niya alam na merong buhay na darating na buhay na mas maganda, buhay na dapat nating nasain, na yun ang buhay na walang hanggan. Salita po ng Diyos ang nagsasabi niyan na hindi ang katapusan natin o ang ating buong istorya ay dito sa mundo. There is life after our life on earth. And it depends on our choice and preference in which part of eternity we are going to. Kasi dalawa po ang sinasabi ng Biblia, 5:28 ng Juan. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Dalawa po ang pupuntahan ng tao. There will be a resurrection. Ang gumawa ng mabuti, mabubuhay na mag-uli sa buhay na walang hanggan. At ang nagsigawa ng masama sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Kaya ngayon pa lang, dapat aware na tayo na merong dumarating in the future na hindi natin maiiwasan. Mamamatay tayo. Hindi tayo makakaiwas, mamamatay tayo. At sabi sa Biblia, kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. 9:27 ng Hebrew. As it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Meron pong paghuhukom. Kaya dapat napaghahandaan yun. Ang ating pananaw, hindi lamang para magkatrabaho, hindi lang para magkapera, magkapamilya, etc. Una, dapat may pananaw tayo na merong lumikha sa ating Diyos. At yung Diyos na lumikha sa atin, meron siyang intensyon. Ba't niya tayo nilikha? Ano ang dahilan ng ating existence? Bakit tayo umiiral? Dapat maintindihan ito ng tao so that we can live our lives according to the will of the one who created us. KRD ang gusto nyong makalaban? Nasa Biblia po kasi ganun Babasahin ko po ang 6:12 ng Epeso. Pakinggan nyo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan. Pamunuan po ang nilalabanan. Sa Biblia po. Kasi, ganito po kasi yun Pag ang lalabanan mo, yung alipores, pagkatapos ng diskusyon, napahiya, sabihin, hindi naman yun ang puno namin Para wala na pong lusot, dapat puno ang humarap. Yun ang pamunuan Pakinggan nyo, sa 2 Korinto 10:4.
Pakinggan nyo kung sino nilalabanan ng mga ministro ng Diyos. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog. Yan, ang nilalabanan ng mga apostol, hindi naman laman eh. Hindi naman yung pagkatao. Ang nilalabanan nila yung bawat bagay na matayog, mga maling haka. Pero kanino niya inilalaban yon? Balikan natin ang Efeso 6:12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala. Yung namamahala, yun po ang lalabanan. Ginoong Soriano, nais lamang po naming linawin. Ang pananampalataya po ng mga iglesia ni Cristo ay hindi po nakasalig kay kapatid na Eranio Manalo. Sa isang madaling salita po, kapag ka po napabulaanan ninyo ang mga aral at hindi yung tao, susunod kami at maniniwala kami sa inyo. Kaya mag-usap tayo sa aral, huwag tao. Aral po ang pag-usapan natin, Ginoong Soriano. Aral nga po pinag-uusapan natin eh. Sa makatwid, hindi po tagapangaral. Ang nasa Biblia po, ang nilalabanan ng ministro ni Kristo, yung mga namamahala ng kadilimang nasa sanlibutan. Yun ang aral eh. Ngayon, Ginoong Soriano. Yun ang aral eh. Literal po bang tao ang lalabanan o pati yung aral? Yung aral at yung namamahala nung aral, yun ang Sige po, kung nilalabanan. ayaw po ninyong mag-usap sa aral, eto na lang po ang tanong ko. Hindi, wag ganun. Sa Roma po, Ayaw kong mag-usap sa aral? Aral nga ay sinasagot ko sa'yo, matigas pala ulo mo eh. Ba't mo sasabihin ayaw ko makipag-usap sa aral? Aral po. Hindi, harap-harapan, kala mo nakakalalaki ka eh. Hindi po. Aral nga ang binabasa ko sa Biblia, sasabihin mo ayaw ko makipag-usap sa aral? Hindi kita aatrasan kung ikaw lang. Nakagalit, Ginoong Soriano. Hindi kita aatrasan. Hindi po kami Huwag kang pakinggan nyo mga kababayan. Huwag po kayong Huwag kang magpapasunod ng salita. Sabi mo, kung ayaw mo makipag-usap sa aral, kailan nagsabi? Aral nga sinasabi ko sa'yo eh. Huwag kang magpalusot noon. Nagagalit po. Masama yung paratang mo. Huwag po kayong magalit. Kami naman po. Hindi ako gagalit. Nilalakas ko lang ang boses ko dahil maingay. Hindi ako galit. Ako rin po. Ito po ang tanong ko. At saka ito mga kababayan. May tanong po ako. Dali lang. Opo, sabi niyo po. Dali lang. Paparaanin mo ko. At magalit man ako sa'yo, may katwiran ako. Nagbibintang ka kasi ng kasinungalingan. Kalukuhan mo. Hindi kayo pinagbibintangan. Sasabihin mo ayoko makipag-usap sa aral. Sitas nga ng Biblia binabasa ko eh. O sige po, Kung magalit man ako sa'yo, dapat kang kagalitan. Bakit? Sinungaling yung dila mo. Kalukuhan ito. Ginoong Soriano, ito na po ang tanong sa aral. Kung gusto po niyong aral, ito po tanong sa aral. Sige, magtanong ka. Sabi niyo po Huwag ka lang magpapabuntot ng salita. Hindi po. Na sasabihin mong ayoko makipag-usap sa aral. Dahil mula nung magtanong ka, sitas na ang binabasa ko, aral yon. Nasa sa inyo po yan. Kung talagang gusto ninyo, nasa inyo. Ito na po tanong. Ito na po tanong. Huwag na tayong magpatutsyada. O sige po, ito na po Magtanong ka na ng diretso. Napakaganda nun yung nararanasan mo Na halimbawa, lumalapit ka sa Diyos, gusto mong mapalapit sa Kanya. Kung kailan ka naman lumalapit, saka ka naman nahihirapan. Alam mo kung bakit, kapatid? May demonyo kasi. At maganda ibig sabihin nun. Ang tinutukso ng demonyo at kanyang iniistorbo sa paglapit sa Diyos, yung mga sa Diyos. Pagka maraming istorbo, ibig sabihin may demonyong nang iistorbo. Kasi kung ang Diyos ang lalapitan mo, nakikita niya sa kanya kalalapit, hindi ka naman niya itataboy, di ba? Sabi ng ating Panginoon, ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko maaaring itaboy. Nasa 6:37 yan ng Hua, sa anumang paraan ang wika hindi ko itataboy.
Ang lahat ng lalapit sa Diyos, welcome. Kaya lang, bakit kung kailan ka pa lumalapit, saka naman maraming mga nagiging na-encounter kang problema. Matuwa ka po ron, kapatid. Alam nyo kung bakit? Kasi, talagang gusto mong magsa Diyos, hinahadlangan ka lang ng demonyo. Kasi ang possibility, magiging dapat ka sa Diyos, hinahadlangan ka ng demonyo para mapahama ka. Ayan, sinasabi ko sa aming kapatiran, pag nakakaranas ng ganyan, matuwa pa kayo. Pag merong ganyan, huwag kayong mawalan ng loob kasi lahat ng lumalapit sa Diyos talagang gustong ihiwalay at sansalain at ihanda mo yung sarili mo, di ba? Unang-una, you have to consider the age, yung edad. Sa atin daw, binabawal natin mag-asawa. Hindi totoo yun. Atin pinagbabawalang mag-asawa yung wala pa sa kondisyon, kapatid na Luz. Opo. Halimbawa, 15 anyos o kaya 16, wala namang hanap buhay. Siyempre, pagbabawalan mo, magugutom lang yun eh. Magkakaanak, masusubo lang sa responsibilidad eh, di ba? Yung mga infatuation, mga crushes, mga kung ano-anong crush. Pagka pinayagan mo magkakrush yan. Mapapahamak yan. Batang-bata, 13 anyos may crush, papayag ka ng mag-asawa. Hindi ganun. Ang sabi, kailangan yung katamtamang gulang. Sabi sa Biblia, flower of her age. 7:36 ng unang Korinto. But if any man think that he behaveth himself uncomely toward his virgin, if she pass the flower of her age, and need to acquire, let him do what he will. He sinneth not, let them marry. Pahintulutan mo ng mag-asawa pagka nag-pass na, nakalagpas na sa kanyang flower of her age. Alam mo yung flower, pagka ang flower, Sister Luz, hindi pa nakabuka, hindi pa maganda yon. Hintay mo munang bumukadkad yung bulaklak. Ganon yun. Meron talagang panahong hinihintay. Sa unang Korinto 7:36 sa Tagalog, ganito nakasulat. Ngunit kung iniisip ng sino mang lalaki na hindi siya gumagawa ng marapat sa kanyang anak na dalaga, kung ito'y sumapit na sa kanyang katamtamang gulang, at kung kailangan ay sundin niya ang kanyang maibigan. Hindi siya nagkakasala, bayaang mag-asawa sila. Ayan. Kailan mo papabayaang mag-asawa? Pagka sumapit na dun sa kanyang katamtamang gulang. Baka meron palang gata sa labi, baka may uhog pa yan, papayagan mo na mag-asawa. Natural, babawalan mo mag-asawa kung wala sa kondisyon. Pero pag nasa kondisyon, hindi ka naman magkakasala kung payagan mo. Ganun po. At saka talagang may provision naman ng pag-aasawa. Sabi ng Diyos, kung nagniningas na ang pita, mabuti na yung mag-asawa kaysa sa magwalayan. Pakinggan nyo sa 7 ng unang Korinto. Ngunit kung sila'y hindi makapagpigil, ay magsipag-asawa, sapagkat magaling ang mag-asawa kaysa mga gningas ang pita. But if they cannot contain, let them marry. For it is better to marry than to burn. You see that? Ayan, yan ang aral ng Diyos sa pag-aasawa. Minura ba kita? Meron. Hindi nyo ba alam yung gago ano yan? Dinedegrade mo ang May sinabi ba ako sa'yo, gago ka? Meron ba? Sagot po kayo, Mr. Culyado, kung meron ba sinabi sa'yo, gago ka? Yung mga bobo, ganyan. Alam mo, paninira yan. Sinabi ko ba, bobo ka? Sagutin po niya yung tanong ni Mr. Soriano, ni Brother El Soriano. Na may personal ka eh. Sinabi ko ba na bobo ka? Meron ba? Ang sabi ko, kabubuhan. Pero hindi ko sinabing bobo ka. Tama? Para makita lang ng tao na ikaw namamaratang ka eh. Tapos, sabi mo, yung mga ngaral na dapat paniwalaan, dapat yung nasa 3:1 hanggang 3 ng unang Timoteo. Ang kailangan, mahinahon, sabi mo, no? Tapos sabi mo, kailangan may asawa. Tama? Tinatanggap mo ba yung kapatid? Sumagot po kayo. Kung mabasa ko sa'yo, may mga ngaral, walang asawa, tatanggapin mo, niloloko mo tao rito. Sagot po kayo, Mr. Culyado. Kung mabasa ko ba sa Biblia, na may mga ngaral, walang asawa, tatanggapin mo, niloloko mo mga tao rito. Tatanggapin ko. Ha? Yan.
O, tinan nyo, babasahin ko. Niloloko kayo nito eh. Delikado ang mga taga-Tuguegarao pagka maraming pastor na ganito. Babasahin ko sa inyo. Ang sabi ni San Pablo, pakilagay sa screen ang unang Korinto 7:1. Tungkol sa bagay na isinulat ninyo sa akin, mabuti sa lalaki ang huwag humipo sa babae. Mabuti ba o hindi? Ang sabi ni Pablo, mabuti sa lalaki, huwag hipo sa babae. 7, ibig ko sana ang lahat ng mga tao ay maging gaya ko. Bakit? Si Pablo po walang asawa. Kung pwede sana, lahat ng tao maging gaya ko. Bakit? 32. Datapot ibig kong mawalang kayo ng kabalisahan. Ang walang asawa ay nagsusumakit sa bagay ng Panginoon kung papaanong makalulugod sa Panginoon. Amen? Alin ang mas mabuting mangangaral? Yung may asawa o walang asawa? Tanong ko, si Kristo ba nag-asawa? Si Pablo ba may asawa? Oh, bobo ba siya? Kayo may sabi nun, hindi ako. Para maging masaya ka, umiyak ka. Sabi kasi ni Solomon na isang matalinong taong nilikha ng Diyos sa 7:3 ng Ecclesiastes. Kapanglawan ay maigi kaysa pagtawa, sapagkat sa kapanglawan ng mukha ay sumasaya ang puso. May sikreto yung salita na yan eh. Ang tao, pumapanglaw yung mukha niya pagka mayroong mga iba-ibang problema sa buhay. Pero kung mag-iisip ka ayon sa salita at turo ng Panginoon, sasaya ang puso mo eh. Pagka mapanglaw ka na, sasaya ang puso mo. Alam mo kung bakit? Basahin natin sa Juan, Kapitulo 15, versikulo 19. Kung kayo'y taga-sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ang kaniyang sarili. Ngunit sapagkat kayo'y hindi taga-sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan, kaya napopuot sa inyo ang sanglibutan. Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo'y aking sinabi. Ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-usig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. Pag naaalala ko yun, natutuwa ako eh. Kasi pagka pinag-uusig ka, pinagsasabihan ka ng sari-saring masasama, parang nalulungkot ka, di ba? Minsan mapapasimangot ka eh. Pero sabi niya, aalalahanin niyo lagi yung sinabi ko sa inyo. Alipin ka, ako Panginoon mo, sabi niya. Ako nga Panginoon, pinag-usig nila, ikaw man pag-uusigin. Natutuwa na ako. Bakit? Ibig sabihin pala, alipin ako ni Kristo. Kung paano siyang pinag-usig, pag-uusigin din ako. Nangyari sa kanya, mangyayari rin sa akin. Kaya nga ako'y nagkaganito, nakarating ako ng Brazil dahil sa pag-uusig sa akin. Sari-saring kasinungalingan ang inimbento para ako ipakulong. Ngayon, natutuwa na rin ako. Masaya ang puso ko. Naisip ko yung sinabi ni Kristo at sinabi ni Solomon, ang kapanglawan maigi kaysa pagtawa. Mabuti na yung nalulungkot ka paminsan-minsan eh. Kesa lagi kang nakatawa eh. Alam mo kasi ganito, no? Sa mundo, wala namang bagyo na tumatagal ng 100 taon eh. After ng bagyo, sisikat ang araw. Di ba? Nakangiti ka na ngayon. Kung ikaw ay laging nakatawa, ang expected mo nun, dadating ang panahon, mawawala yung tawa mo. Kung ikaw na mismo ang magmapanglaw, maaasahan mo ngayon ay darating din yung araw na tatawa ka. Diba? Basahin natin ang Mateo. Ganito ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo. 5:11 kapatid na Daniel. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mangagala kayo at mangagsayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit.
Kaya nang ginawa sa akin, puro kasinungalingan pinagsasabi. Kaya kahit ako nalulungkot, natutuwa rin ako. Bakit? Sabi kasi ng Biblia, mapapalad kayo pagka kayo inaalimura, kayo pinag-uusig, kayo pinagwiwikaan ng sari-saring masama, na pawang kasinungalingan dahil sa akin, mga galak kayo. Sabihin mo, pinagsasabihan ka na ng masama, magagalak ka pa. Bakit? Kasi malaki ang ganti sa inyo sa langit. Ang lagi mong iisipin, kung meron mang kapanglawan ngayon, magtiis ka lang, merong magandang dumarating sa langit. Kasaya ka na. Magulang na sa pagmamahal sa anak tinitiis nilang paluin dahil gusto nilang mapabuti yung anak nila. Nasa Biblia yan Pinapalo talaga ang anak para ituwid. Do not spare the rod, sabi ng Biblia. He that spareth his rod hateth his son, but he that loveth him chasteneth him quickly. Kaya ang tao dapat, alam natin yung prinsipyo ng Biblia. Ang Diyos ang may sabi, papaluin mo yung anak mo pag mali Ang Diyos din kasi namamalo Nasa 12, versikulo 5 ng Hebreo. At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Namamalo ang Diyos kaya pag mali ka, mapalo ka Minsan mawalan ka ng trabaho. Minsan nahiwa mo yung sarili mong kamay. No? Alam mo na yan, palo ng Diyos yan. Minsan ikaw nalugay negosyo mo. Minsan ikaw nakatakawan mo sa pera napahama ka. Nalugi ka. Yan, palo ng Diyos yan sa tao na nakakalimot sa kanyang aral. Para kaya ka pinapalo, para magbalik loob ka. Nasa Malakias yan Lahat ng parusa ng Diyos na ginagawa sa tao, hindi dahil galit siya sa tao. Gusto niya na lagi kang magbalik loob sa Kanya. Pati yung pagpaparusa niya, pagpapasapit niya ng bagyo, para iparamdam niya sa tao na, I do not conform with what you are doing. Magbalik kayo, mawawala yan. Kaya yung mga salot-salot na yan, sinasabi ko, mawala yan kung ang buong mundo lang ang magsisisi at kikilala sa Diyos Mapipigilan yan Yan ang dapat ninyo maintindihan. Meron kasing ganong mga anak talaga Merong anak, mahal ka lang pagka sunod-sunod mo gusto. Pag merong gustong hindi nasunod, di ka nakikibuin. Merong ganong mga bata May mga edad na rin. Merong ganon. Pero sana wag namang ganon. Kaya yung pagdisiplina sa bata, sa anak, utos ng Diyos. Di ba mas maganda kung magkaroon na lang po ng kanya-kanyang respeto sa paniniwala? Respeto? Apo. May masamang respetuhin yung mali. Masama yun. Alam mo, kasi tinanin nyo mga kababayan maganda ang layunin mo kapatid. Nakikita ko yung puso mo, maganda, malinis. Pero mag-i-inject ako sa'yo ng diwa galing sa Diyos, hindi galing sa akin. Ako rin ganun Nung bata akong maliit, ayoko ng gulo. Nung ako'y tumanda, ayoko ng away. Hindi ako nakikipag-away o hindi ako nakikipag-usap sa mga umpok-umpok dahil yung mga pinag-uusapang kayabangan, ayoko nun Mas gusto ko pang magbasa, mag-aral, kaysa makipagkwentuhan dun sa mga kababata ko. Yun ang naranasan kong pagkabata Pero ang isang ayoko yung may kokontrahin ako o may aawayin ako o kaya hindi ko sasang-ayunan. Ayoko nun. Pero nung matuto ko ng Biblia, na iba ang pagkakilala ko sa buhay. Pag walang kokontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Tandaan niya. Ngayon, ano ang batayan ko? Na masama na yung mali, hindi mo kokontrahin. Bakit ganon? Ba't ko sinasabi yun? Pag mali, dapat punahin. Pag mali, dapat sawayin. Pag mali, dapat pigilan. Kasi sabi ng Diyos 3 Gs ng Tito. Pakinggan nyo. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Ipinapasaway ba yung mali?
Sabi nga ng Diyos, pag mali ang pananampalataya ng tao, sinaway mo ng una, sinaway mo ng ikalawa, itakwil mo na. Biyaan mo na siya. Ayaw niya ng tama, gusto niya mali. Pero ipinapasaway ng Diyos. Sawayin mo. Paano sasawayin? 1:13 ng Tito. Ang patotoong ito ay tunay, dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila upang mangagpakagaling sa pananampalataya. Ano? Ito ba haka-haka ko, kapatid? Gusto ng Diyos ito eh. Pag mali ang pananampalataya, sawayin mong may kabagsikan sila. Siguro nung sabihin ng Diyos yan, hindi naman niya sinabi sawayin mo, may kabagsikan sila. Ganun ba nung sabihin ng Diyos yun? Hindi naman ganun eh. Sabi, sawayin mong may kabagsikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Gusto mong gumaling ang tao? Pag mali, sawayin mo. Ngayon, kung gusto niyang pasaway o ayaw niyang pasaway, bahala siya. Meron talagang pasaway. Pero tungkulin mo kung mangangaral ka na sumaway. Basa, 2 Timoteo 4:2. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka. O, kita mo? Utos ng Diyos sa mangangaral yan. Sumawata ka, sumaway ka. O, pag sumasaway ba, mali? Ba't hindi na lang natin igalang ang pananampalataya ng isa't isa? Kung mali, ba't ko igagalang? Ibig mo sabihin, ang paniniwala mo, si Kristo, tao. Tapos sabihin ko, ginagalang ko yan, amen. Ganun ba? Pag sinabi mo si Kristo, tao, sisigaw ako. Hindi tao si Kristo, kundi nagkatawang tao. Yun ang sasabihin ko. Nag-uumpisa na ang labanan. Bakit? Gusto ng Diyos na ganun para ang tao mailigtas sa mali. Ganun yun. Kung ako makikipagkaibigan lang, di na ako magsasalita. Pero hindi ako naparito para makipagkaibigan kahit kanino. Kahit magalit kayong lahat sa akin, sasabihin ko yung ipinasasabi ng aking Diyos na kinikilalang nasa langit. Kailangan yung kapatid. Anong ginawa ng simbahan? Milyon ang kita ninyo linggo-linggo all throughout the Philippines. Karaming simbahan. Saan ang pera ng tao? Kayong mga pare, mga obispo, meron ba kayong isang bahay lang baski 5 kwarto para rehab? Anong ginawa ninyo? Simbahan ninyo. Pag-gold pa kayo ng mga chalice dyan. Samantala yung kikinig sa inyo, mga walang kain. Anong pag-ibig meron itong mga pastor na ito? Hindi nyo. Katunayan sa akin, totoo relihiyon nyo. Doon lang sa punto na yan ang pag-ibig sa kapwa. Saan ang pag-ibig sa kapwa? Hanggang nakikita kong may ng mga Katolikong nagkalat dyan sa daan, di ako maniniwalang totoo relihiyon nyo. Doon sa ilalim may meron doon inuulan at arawang mga miyembro Ba't ayaw nyo papasukin? Hindi ka pwede. Bahay ng Diyos. Hindi ka pwedeng basak. Buksan mo yung bintana, yung pintuan ng simbahan. Laki-laki nun Pagkagabi, papasukin mo yung mga tao sa labas. Mga kapatid, mahal ko kayo. Huli kayo dito. Total, nung pinapatayo ito, naglagay ako ng paskel. Umabuloy para sa ating simbahan. Ating simbahan. Hindi ka pwedeng pumasok at may security guard. Tanyo. Papasukin niyo yung miyembro, kawawa naman. Kung ayaw niyo papasukin, magpagawa kayo dyan ang mapapasukan. Yun ang paraan ng pag-ibig sa tao di ba? Ang yaman-yaman ng relihiyon ninyo, di ba? Kung mahal ninyo mga kababayan natin, nagiging biktima ng mga nagsasabing sila'y sa Diyos na mga ministro, pero sa kabila nun, yung sinabi ni Kristo sa 7:15 ni Mateo, sila'y lumalapit, may damit tupa sa loob. Sa gabi, bago ka mahiga, bago ka matulog, lumuhod ka sa isang sulok, magpasalamat ka sa Diyos, sa Kanyang kabutihan. Panginoon, salamat po. Iniligtas mo kaming pamilya sa maghapon. Salamat po sa mga biyayang natanggap namin. Salamat sa iyong pag-iingat. Sana ingatan mo kaming patuloy sa magdamag. Alalahanin mo ang aking asawa at mga anak. Sana po, iligtas mo sila sa mabibigat na karamdaman. Sana'y makapagpatuloy kami ng aming pagsunod sa kalooban mo
hanggang sa katapusan. Maraming salamat po sa iyo, Ama. Amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amin. Tapiraso lang yon, mga kapatid. Sabi ng Biblia, ang hain ng masama kasuklap-suklap sa Panginoon. Ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Sa bawat pagtalima mo, anak, sa iyong ama't ina, sa bawat pagmamahal na iukol mo sa iyong ama't ina at paggalang, natutuwa na ang Diyos. Hindi mahal ang kaluguran ng Diyos. Ako, bilang maliit na kasangkapan, ginamit ng Diyos para maituwid yung kanilang maling paniniwala. Kaya, pwedeng ang tao gamitin ng Diyos sa kapwa. Halimbawa, may pulubi, walang makain. Gusto ng Diyos yung pulubi mabusog. Nakita nung isang merong pera, naawa, sabi ng Diyos, hoy, bigyan mo 50 pesos yan nang makaraos. Diba? Nagtaka pa nga yung kuripot Nadukot niya 50. Sige na nga, yun na nga lahat. Nung maibigay na naparami naman yata kayong naibigay ko. Ha? Hindi niya alam, kinilos lang siya ng Diyos para makaraos yung pulubi, makakain. Di ba? Kaya yung tao, nakakasangkapan ng Diyos sa kapwa. Lalo na kung malinis ka, ikaw ang laging gagamitin ng Diyos sa isang malaking bahay. Kung alin yung sisidlang malinis, yun ang ginagamit. Di ba? Di ba? Iinom ka. Alin ang kukunin mong baso? Di yung nakataob. Hindi ka kukuha ng basong nakatihayan at may gumamit na nun. Di ba ganon, mga kapatid? O alin yung nakataob na alam mong malinis, yun ang gagamitin mo. O halimbawa, marami mang baso dyan, nakatihayanan lahat, gamit na. Para sa paningin mo hindi na malinis, kahit na hindi inuman yung tasa ang kukunin mo, yun ang gagamitin mong pag-iinuman. Labanan mo, tatagan mo, kasi eto ano ang kakatakutan mo? Ba't ka madidepress? Mamamatay tayo. Kahit sino, mamamatay naman Ba't ka madidepress? Iniwan ka ng girlfriend mo. Bakit? Siya lang bababae sa mundo? May mas maganda pa sa kanya. Iniwan ka ng nobyo mo. Ba't ka madidepress? Hindi, maghintay ka lang. Mamaya mo, may mas magandang inihahandaan Diyos sa'yo. No? O halimbawa naman bumagsak ka sa eskwela. Ba't ka madidepress? Di lang naman ikaw ang unang bumaksak sana, kung ikaw lang ang isang bumaksak, mag-iisip ako ng malalim. Bakit lahat ng tao pumasa, ako lang ang bumaksak? Pero, bumaksak ka, madidepress ka. Hindi lang naman ikaw ang bumaksak. Napakarami nang nauna pa sa'yo. Hanggang ngayon, buhay pa rin sila. Hindi yung pagbagsak ang dapat na maging focal point ng buhay mo. Yung mga kabiguan sa buhay, sometimes, they are destined by God to happen to you to make you a better and a stronger person. Ang ganda-gandang salita ng Diyos. Huwag kang mabalisa sa bukas. Ang bukas ang bahalang mabalisa sa kanyang sarili. Mawawala ka ng preoccupations, mga problems, mga anxiety, depression, mawawala. Huwag kang mabalisa. Bakit hindi tayo gusto ng Diyos mabalisa? Kasi kung nagtitiwala ka sa Diyos, unang Pedro 5:7, pakinggan mo. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Ayun, yun ang sikreto, kapatid. Kaya ka makakapagtiwala sa Diyos, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. May malasakit ang Diyos sa nagtitiwala sa Kanya. Nagbara yung kasilyas mo, tatawag ka ng tubero. May bara yung kasilyas ko tatawag ka tubero. Puro mayaman ng tao, sino magpipresent ng tubero sa'yo? Halika, ba't ako magkakalkal ng tae mo? Pareho lang naman tayo may milyon-milyon. Bakit ko kinakalkal ang tae ng may tae kung tubero ko? Dahil may pera ka, ako wala. Para mapunta sa akin yung pera mo na kailangan ko, kailangan akong magtrabaho. Kaya laglagay ang Diyos ng mahirap. Dahil kung puro tayo mayaman, walang magtatrabaho. Naintindihan nyo ba yun? Akala nung iba,
Akala nung iba, pag mahirap siya, agrabyado na siya. No, hindi. Maraming bentahe pagiging mahirap. Mahirap ka, hindi mo kailangan ng security guard. Tama? Matulog ka sa tabi ng... Yung mahirap doon sa Muñoz, punta kayo sa Muñoz mamaya, pagkatapos natin dito, maglakad kayo hanggang Muñoz. Sa tapat nung donut, may matutulog ng mga bata ro. Kikidnapin ba yun? Kikidnapin yun? Halagay nyo, iinteresin yun? Walang habong yun. Nauulanan yun pag umulan. Nalilipasan ng gutom yun. Pero mahal ng Diyos ang mga batang yun. Bakit? Natutulog yun nang walang security guard pero hindi naaano. Yung anak ng mayamang nandun sa mansyon, may security guard na inaabangan sa eskwela. Alin ang mas mabuti? Pag may hirap, may ginhawa. Hindi masama yung magtiis ka, no? At huwag kang maiinggit, kapatid, doon sa mga mayayaman, sa kanila lahat ng mga conveniences in life. Pansamantala lang yun, kapatid. Basahin natin ang 6, versikulo 20 ng Lucas. At itiningin niya ang kanyang mga mata sa kanyang mga alagad at sinabi, "Mapapalad kayong mga dukha, sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayong nangagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon, sapagkat kayo'y magsisitawa. Mapapalad kayo kung kayo'y kapuotan ng mga tao, at kung kayo'y ihiwalay nila, at kayo'y alimurahin, at itakwil ang inyong pangalan na tila masasama dahil sa anak ng tao. Mangagala kayo sa araw na yaon, at magsilukso kayo sa kagalakan, sapagkat narito ang ganti sa inyo'y malaki sa langit, sapagkat sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga propeta. Datapwat sa aba ninyong mayayaman, sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y mga gugutom. Sa aba ninyong... Kayo talagang, para sa akin, the best. Kasi yung pangalan niyo pa lang, yung initial, B-E-S, best. Walang T. Okay lang yun. Oo. Ang Tagalog, best lang. Kayong best para sa akin. Thank you, thank you. Lagi yung sinusubaybayan yung programa niyo sa TV. Naaalala niyo yung dating daan. Kaya po best kayo kasi magaling kayong magsalita sa TV. Pwede nga po kayong tawaging best preacher. Baka may magalit sa'yo yan. Ay, para sa akin naman po, opinion ko kayo ang best preacher. After all, you are entitled to your own opinion. Yung best preacher po, di ba, parang BP. Pwede rin title nyo, pero best, tapos BP kayo. Blood pressure yun. Tumataas pagka yung go-komentaryo na kayo. May, sa Bubblegang po, meron ding BP. Si Brad Pitt. Lala niyo sa dating, kaya lang mas, ano pala kayo, mas guwapo pala kayo kay Brad Pitt. Magagalit si Brad Pitt noon. Hindi, may magagalit pa isa dyan, si Brother Mike. Brother Mike? Bakit mo si Brad Pitt? Di ba siya yung pogi? Naalala mo na. Naalala. Oo, sabi ko sa'yo. Pero sa akin, guwapo naman kayo. Hindi kayo na-insulto pag ginaya kayo ni Brad Pitt. Hindi naman ka. Kasi pag ginagaya ka, ang paniwala ko, there is something in you na wala sa kanya, kaya kanya ginagaya. Nauso po dati yung dating doon, si Brad Pitt, naalala niyo. Hindi ba kayo napapagaya sa kanya yung pag kayo nagle-lecture na papasigaw na lang kayong alien? Hindi naman. Minsan, pagka merong mga biruan doon sa mga nanonood, siyempre, nakikibagay ka sa nanonood. Yung nagiging alien. Oo. Parang sport lang. Wala.
Hindi kayo nagagalit kay Brad Pitt na nag-alien. Hindi. Kasi may utang na loob pa nga ako sa kanya. May naghahanap sa akin dahil sa kanya. Kasi mas sikat kayo sa akin eh. Hindi mga kayo talaga. Masyado kayong humble. Kayong yung original na nagpauso nung Basa. Alam po ba nyo na yung paglabas nyo sa TV at saka yung pagsasalita nyo sa radyo nasusulat din? Ay, oo. Nakasulat yun. Nasa Daniel yun, 12:4. Ang ibig kong sabihin, nasusulat po dito sa pangalan nyo. Kasi yung huling 5 letra ng pangalan nyo, pag binaliktad, on air. Kaya nasulat po yung... buti pa. Mahusay ka pala bumasa kaysa sa akin eh. Hindi ko nababasa. Nga pala. Na kayo magiging... Kaya nang kailangan may batayan. Nababasa. Tapos nabaltaan ko po, meron pala kayong restaurant. Meron. Yung mga waiter niyo po ba doon, at kailangan kabisado rin yung menu para... Dapat. Pag sinabi ng customer, anong merienda nyo? Merienda, basa, 30.99 ng spaghetti. Oo. 9.25 ng iced tea. Oo. Kabisado nyo. Dapat meron. Kabisado nila yun. Of course, merong list ng menu yan. Pero dapat kabisado nila yun. Para rin yung Bible, di ba, no? Nakasulat yung Bible, dapat kabisado mo yung nasa loob para alam mo kung saan ka babasa. Tsaka kung ano ihilingin sa inyo ng tao. Para alaman nyo kung ano ibibigay. May iba pala kayong negosyo, yung parang yung poultry, yung piggery. Merong fish pond. Patayan nun ng hayop yun. No? Hindi Yung yung piggery, paalagaan ng hayop yun, di ba? Ng baboy. Mahilig kayo sa... Mahilig ako kasi sa livestock. Pero, parang sa TV kasi parang hayop din kayong bumanat eh. Sa mga kumakalaban sa inyo. Not necessarily. Kasi hindi naman yung kumakalaban lang. Pati yung hindi kumakalaban, pero alam kong menace sa society, binabanatan din natin yun. Yan po yung talagang mga hayop. Alam niyo po ba na nasusulat din na sisikat kayo sa pagsusuri ng libro? Alam niyo po ba yun? Hindi ko alam yun. Hindi ko alam yun. Basahan ko po kayo. Sige. Ito po kasi yung bro tsaka Eli. Kapag binagbaliktad nyo, Eli bro. Parang excellent sa libro. Libro. Yun ang hindi ko napag-aralan, yung baligtaran. Kaya ako parang na-porsi na namin yun talaga. Mahilig ka ba dun sa yung bang pagka nagpapatugtog, binabaligtad? Ay, bag ko may sa demonya raw po yun. Ganun ba? Kasi puro baligtad din yung sinasabi. Pangalan nyo lang naman po. Ganun ba? Wala na po akong tanong. Maraming salamat. Salamat. Thank you. Yung uwak nga hindi nagugutom eh. Yung maya hindi nagugutom. Ikaw pa magutom, sabi ni Kristo. Huwag kayong mag-alala sa pagkain nyo, pag-inom nyo, o saka mga damit nyo. Tingnan yung mga ibon sa langit, hindi naman naghahasik, hindi naman nagtatanim, hindi naman nagbabangan. Hindi sila nagugutom, pinapakain sila ng inyong ama. Basahin mo na nga, Brother Daniel. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong darampin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan.
at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi ba lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? Hindi ba mas mahigit ka kaysa sa mga ibon? Ano ngayon ang sabi niya sa 33? Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Lahat ng bagay na kailangan mo, pananamit, pagkain, inumin, pagka hinanap mo muna ang Diyos. Ang una ko pong katanungan kay Mr. Soriano, yung sinasabi niya, sa mo mababasa ng Diyos ay may puwit. Baka sakaling sumama na ako. Baka lang nga, baka sakali. Baka may mabasa siya, kasama. Ganon. Baka sakali. Kung may mababasa, baka sakali. Hindi pa naman. Saan mo mababasa? Alin? Para maging tunay kang guro ng Biblia, patunayan mo ngayon yung sinasabi mo ang Diyos may puwet. Eto. O sige, patunayan mo. Pasensya na po kayo. Ginagalang ko po siya. Huwag kang galit. Hindi ako galit. Ganyan talaga ako. Huwag kang galit. Dandahan ka lang, iho. Babasahin po. ko sa'yo. Oh, ganyan lang po ako. Okay. Nagagaya lang po ako sa inyo. Pasagutin na po natin. Sinabi ng Diyos, ganito. Yung puwit mo, may puwit talaga siya. Napakinggan mo ako sa... Sige po. Huwag mong gugulhin. At sinabi ng Diyos, lalaki natin ng tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At nilalang ng Diyos ang tao, ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, nilalang niya. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Oh, kung ikaw naniniwalang nilalang ka sa larawan ng Diyos, kung may puwit ka, tatanggapin mong may puwit ang Diyos. No. Matagal na tayong pinaniwala, God is everywhere. May delikadesa ang Diyos. Hindi pumapasok yon sa sinihan ng katakot-takot na kasalaulaan ng ginagawa. Hindi pumupunta Diyos doon. Sabi, bakit ganun? Nung masunog yung mga tao doon, tumatawag naman sila sa Diyos, ba't hindi sila naligtas? 200 mahigitang nasunog. Puro katarantaduhan kasi ginagawa nyo dyan. Tatawagin mo ang Diyos. Ano ko, alila mo? Kahit saan mo kung gustong kalag ka rin, hindi bale kung matuwid kang tao. Pag matuwid kang tao, isang tawag mo lang. Isang tawag mo lang. Pag matuwid.